nagpabutog pasalamat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong pag-approve para sa iyang pagbalik din sa ato ang nasod o sa inyong pag-celebrate sa iyang birthday. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pagbisita ni VP Sara Duterte dito po sa Mindanao, no, sa particularly sa Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Dahil itong mga tao nakakatuwa ay nag-abang po sa kalsada doon sa convoy no, na pagdaan ni VP Sara at pinahinto po ni VP Sara yung sasakyan para po ay kumustahin at kausapin yung mga taong naghintay sa kanya doon sa kalsada mga kababayan. Kaya nakakatuwa no mga kababayan, yung mga taong ordinaryo na naghintay sa kanya, nag-abang ay hinintuan niya para kumustahin at pasalamatan mga kababayan no. At hindi naman po ito first time na ganitong pangyayari dahil noon pa no nung pagbisita ni VP Sara sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, pag may mga taong nakaabang sa kalsada na nagwawagayway ay pinahinto niya yung sasakyan, yung convoy mga kababayan para kausapin at pasalamatan yung mga taong iyon no. At naalala natin yung isang bahay nga doon no nung meron pong nakalagay na bring him home kay PRRD, talagang pinuntahan po niya mga kababayan no, nung kasagsagan last year nung pagdala nila kay President Duterte doon sa The Hague, Netherlands. At may mga supporters din po na naglagay ng tarpaulin doon sa kanilang mga bahay at nakita po iyon ni VP Sara mga kababayan. Parang dito rin po yun sa may Lanao del Norte din yata yun banda mga kababayan. At nagpasalamat po siya doon kay nanay no, yung may-ari ng bahay dahil sa kanyang nilagay yung tarpaulin na bring him home PRRD. At nung umaga pa mga kababayan no, ay talagang dinumog rin po si VP Sara doon sa Palandok Elementary School. Dito naman po sa bayan ng Leon B. Postigo, dito po sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, kasi nag-attend po siya ng graduation ng elementarya at siya po yung guest speaker. Ay dinumog rin po siya noon mga kababayan. Ang dami pong naghintay sa kanya doon sa Leon B. Postigo no, sa Zamboanga del Norte. Pero noong March 27 mga kababayan ay dinumog rin po no si VP Sara Duterte doon sa Cananga, Leyte, na kung saan siya rin po yung guest speaker ng isang graduation no, ng Cananga National High School doon po sa Cananga, Leyte no. At ang daming supporter rin po ni VP Sara na nag-abang sa kanya doon sa labas ng venue no, sa Cananga National or sa Cananga Gymnasium, kasi bawal naman po siyang or bawal naman pumasok yung mga tao doon na hindi kasama doon sa graduation. So doon lang po sila sa labas at sa kalsada nag-aabang kay VP Sara no. At talagang pinuntahan po ni VP Sara yung mga supporters doon na nakaabang sa kanya at nagpapapirma mga kababayan na kung ano pong pwedeng pirmahan ni VP Sara, yung mga tarpaulin, t-shirt, ay nagpapapirma po sila doon mga kababayan no, sa Cananga. So yung Cananga, Leyte ay sakop po siya ng 4th District no. So yung congressman po doon ay si Congressman Richard Gomez mga kababayan, dito po sa 4th District ng Leyte. So doon po si VP Sara sa Cananga, Leyte. Siya po yung naging guest speaker mga kababayan no. At napaka overwhelming yung support sa kanya at tuwang-tuwa yung mga taga Cananga, Leyte. Makikita natin sa mga comments no na talagang masaya sila dahil hindi nila in-expect na yung kanilang bisita doon sa graduation at yung magsasalita ay si VP Sara Duterte mga kababayan no. Pero hindi po natin talaga maiwasan na maraming nagbabash doon sa kay VP Sara no, dahil talagang ayaw nila kay VP Sara, itong mga anti-Duterte no, gumagawa talaga sila ng dahilan para mag-comment ng hindi maganda kay VP Sara na wala naman pong ginawa sa kanila si VP Sara. Pero marami naman pong nagtanggol no kay VP Sara dahil ang dami pong nagmamahal kay VP Sara at hindi po nila magagawa yung ganitong klaseng simpleng paraan ni VP Sara no, sa pagpapasalamat, itong paghinto ng convoy no. At alaman po natin na medyo risky rin po ito no sa kanyang security, pero talagang pinahinto ni VP Sara no yung kanyang convoy para lang pasalamatan at kausapin ng saglit no itong mga taong nag-abang sa kanya sa mga kalsada mga kababayan no. At kaunti lang po yung mga ganitong klaseng politiko na talagang sa kalsada, ang daming nag-abang at hindi po ito mga bayad mga kababayan no, na mga supporters. Makikita po natin na talagang napaka-genuine itong mga ganitong klaseng supporters no. Hindi po ito binabayaran yung mga ganito. Hindi naman po in-expect ni VP Sara na talagang dito sa kalsada may mag-abang sa kanya. It so happen lang talaga na ganito po siya no, klaseng tao na very grateful po siya sa mga supporters talaga na
nagpapasalamat hanggang ngayon sa suporta nila kahit na po wala na po si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas dahil talagang nandoon na po siya sa ICC, no, na sa pilitan pong dinala doon sa Dahig, Netherlands, mga kababayan. At akala nila, yun nga yung sabi ng maraming tao rin, maraming supporters, no, akala nila ay mapapahina nila itong pwersa ng mga Duterte, mga kababayan, pero hindi naman po natinag, no. Walang effect yung kanilang ginawa kay PRRD na dalhin sa Dahig, Netherlands, no. Hindi naman po humina yung suporta ng mga taong bayan, particularly po or specifically dito po sa Mindanao at Visayas area, mga kababayan, no. At marami na rin pong mga nagsasalita, no, from the north. Maririnig natin doon sa mga nagsasalita dito sa mga forum na galing norte, from Cagayan. Very na po sila dito, no, na all out support na rin po sila kay VP Sara Duterte sa 2028, no. At dito sa Pangasinan, andyan po sila Attorney Lambino, no, from Pangasinan ay all out support na rin po dito naman sa kay VP Sara lalo sa 2028, no. At si Attorney Lambino naman ay opisyal ng PDP Laban, mga kababayan, no. At dito po sa Ilocos Sur na kung saan ay si former Governor Chavit Singson naman ay talagang nagdeklara na rin po, no, na suportahan si VP Sara sa 2028, no, mga kababayan, matapos po siyang madismaya, no, at nag-withdraw na ng suporta sa kay President Bongbong Marcos, mga kababayan. So susuporta po siya dito kay VP Sara sa 2028 at alam naman po natin yung influensya ni former Governor Chavit Singson talaga na very influential dito po sa Ilocos Sur, mga kababayan, no. At hindi lang po siguro Ilocos Sur yung kanyang influensya, pati dito po sa iba pang mga lalawigan, no, dito po sa norte, sa mga Ilocano, sa Ilocandia, mga kababayan, no. Siguro meron pong impluwensya po siya dito sa mga kalapit probinsya, kahit sa Ilocos Norte, mga kababayan, ay hindi naman po siguro lahat ay or 100% na pro Marcos yung mga taga Ilocos Norte, mga kababayan. Meron naman po siguro makukuha si VP Sarang boto dyan, no, kahit pakonti-konti. At least hindi po siya mazero dito po sa Ilocos Norte, mga kababayan, na mismong probinsya ni President Bongbong Marcos, no. At dito sa Cagayan, sa Cagayan Valley, sa Isabela, ayan si Attorney or Vice Mayor Attorney Harold Respicio, na kung saan nagsalita rin po siya doon sa Davao nung araw ng Davao, no, nung March 28, na talagang araw din ng kaarawan ni Pangulong Duterte. Nagsalita po siya doon, mga kababayan. At kahit papaano naman siguro itong si Vice Mayor Respicio ay meron din pong mahakot na boto, no, para kay VP Sara Duterte, no, sa 2028. Kaya dito sa Isabela, kahit na balwarte po ito ng mga D, no, House Speaker natin ngayon ay D from Isabela din, at ilang D po yan mga politiko doon nga nakaupo ngayon doon sa Isabela. At siguro hindi po masisiro dito si VP Sara, no, sa lalawigan ng Isabela naman, mga kababayan. At marami pong mga nagsasabi na nangangampanya na daw po si VP Sara, mga kababayan, no, kasi talagang iniimbita po siya na magsalita sa mga graduation. So talagang naiinggit na dito yung mga kalaban, mga kababayan, no, yung mga anti-Duterte, naiinggit sila dahil si VP Sara ay iniimbita ng mga paralan para magsalita doon sa mga graduation. Kaya inggit lang sila, mga kababayan. So yun po yung kanilang tirada ngayon, yung pangbabash nila kay VP Sara na nangangampanya na daw dahil pumupunta doon sa mga lugar at sasalita sa mga graduation. So kasalanan ba ni VP Sara yan, mga kababayan, no, na imbitahan siya para magsalita doon sa graduation? At inamin naman po ni VP Sara na marami pong nagkansela, mga kababayan, no. So siguro kung hindi po siya nagdeklara nung sinabi niya tatakbo siya sa 2028, ay mas marami pa sigurong mga eskwelahan ang nag-imbita sa kanya or hindi na-cancel, no, kasi sabi ni VP ay kinansela or maraming nag-cancel, no, ng mga engagement niya dahil doon sa kanyang pagdeklara nga ng pagtakbo sa 2028. So itong mga schools na pinuntahan niya ngayon sa kanyang pagsasalita, no, bilang guest speaker dito sa Kananga National High School, ay hindi po sila natinag, hindi po sila nagkansela ng kanilang program, no, na si VP Sara yung kanilang guest speaker. At dito sa Quezon City, sa isang elementary school, no, kasama po si Congressman Bong Sontay dito sa Quezon City, ay nagsalita rin po si VP Sara, no, pumunta doon sa graduation. So abangan na lang po natin, mga kabayan, no, ang susunod pa na mga pupuntahan ni VP Sara, no, kahit naman po ay meron po siyang kinakaharap na impeachment dito sa lower house, mga kababayan, ay talagang tuloy-tuloy pa rin po naman yung mga anti-Duterte, no, na gagawa ng paraan para wasakin at siraan pa
si VP Sara mga kababayan, no? At wala po tayo na hindi po talaga titigil itong mga ito, no, hangga't hindi po nila talagang maano si VP Sara na hindi makatakbo sa 2028 presidential election, dahil alam po natin yung nangyaring corruption ngayon mga kababayan, na talagang wala pa talaga yung mga sinasabi nilang big fish, no, wala pa pong nakulong, at yung ICI ay wala na, no, tapos na yung kanilang trabaho at nasa ombudsman na mga kababayan, no. Tingnan natin yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na itong summer mga kababayan ay talagang mainit daw po, no, sabi niya mainit ang tag-init doon sa mga involved sa flood control. So tingnan natin kung talaga bang may mangyayaring makukulong na big fish mga kababayan, dahil talagang hanggang ngayon ay wala pang nakulong bukod doon kay Senator or dating Senator Bong Revilla mga kababayan. Itong mga opisyalis din ng mga taga DPWH, at alam naman natin na mga kasabwat lang po yan, yung mga taga DPWH at yung mga contractor. So yung big fish na proponent na hinahintay ng lahat ay wala pa mga kababayan. Baka sa 2028 pa po sila makukulong mga kababayan. So ano pa masabi nyo dito sa pagdumog, no, ng mga tao na napaka-genuine yung kanilang suporta dito kay VP Sara mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.